I'm taking this personally kasi medyo mabigat. Hinihimok ko rin yung aking mga kasamaan po sa media na Ibanatan nyo diyan sa media, no? Diyan sa ano. Mark, nag-text ma'am ko, ask ako kung live ka daw. Nanonood sila ngayon. Maki-shoutout si Ma'am Lilia at Boy G. Ma'am Lilia at Boy G, no? Na mga magulang po ni Ma'am Neng Gigi. Live po tayo, no? Maraming salamat sa inyong pagsuporta dito po sa ating Mark Ramos channel. tandaan nyo po bilang taong gobyerno na siya po yung taong gobyerno nagsabing marami ho sa ating hanay ang bayaran ng walang pakundangan, ng walang basihan. Si Alan Peter Cayetano alam yon, di ba? Si Alan Peter Cayetano may sinasabi din na ano ba yung kay Peter Cayetano? Yung pag magpapa-interview ka tapos ibibigay mo yung mga question mo o ibibigay mo yung mga pwede itanong sa iyo. At Alan Peter Cayetano din yun eh. Mga kapuso, no, dapat pinepersonal po natin ang paglapastangan na ito sa ating propesyon. Kumbaga, Wengay, markado na si Senator Marcoleta. Nako, markado ka na. Marcoleta, markado ka na daw. Ano, baka magkatotoo yung sinasabi mo diyan na binugbog ako ng mga media. Pero ito ho mga kababayan. Pakita ko lang ho ito sa inyo, no? Yung 18 marites nanganganib. Yung 18 marites ho, mga kababayan, nanganganib na pati sila ay kasuhan ng ICC, mga bossing. Yes. Ayan, no? Ito po kaugnay doon sa sinasabi nila na si Antonio Trillanes Deport daw po ay nagbibigay ng pera sa ICC upang panatilihin na nakakulong si dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan. Diyan nila kinukunik-kunik no? Yung magpapapalit sila ng 260 million na maleta, tapos kukonek ng 2 million, tapos ibibigay kay Trillanes, tapos si Trillanes ibibigay sa ICC para kumbaga para ho para panatiliin daw sa oblo si dating Pangulong Duterte. Putragis na yan. Baka nga sila Sara Duterte at yung mga kapatid ni Sara Duterte ang gustong magstay si Duterte diyan sa loob ng oblo eh. Bakit to, mga kababayan? Nakita niyo naman yung mga style nila sa mga pangangampanya nila. Gamit na gamit yung ama. Di ba? Tsaka nakita niyo po yung mga yung style po na ginawa ni Koopman nung siya pa po yung abogado. Ano sabi nung kaibigan natin si Mark Alfred Guzman na yung magkakapatid daw ang gusto na magpatagal kay dating Pangulong Duterte sa loob. Kaya daw ang naging banat ni Attorney Koopman o ni Koopman yung puro parang mga sagigilid lang daw po. Hindi atakihin talaga kung yung mga dapat sagutin. Di ba? O interim release, yung mga ganyan. Puro mga panggedli lang daw po para tumagal daw yung kaso. Bakit po? Siguro yan yung gagamitin nila sa panahon ng eleksyon sa 2028, mga bossing, na ayan, tingnan nyo, kapag kami ang nanalo, pag ako na ang presidente, Sara Duterte, ako lang ang makapagpapalaya sa aking ama. Yan yung mga ganyang gagawin, no? Diba? Kaya lang, mga bossing, etong mga marites na ito, sa tingin ninyo po maging masaya ito kapag ka ito ay pinaaresto ng ICC? Tingin ko baka maging masaya pa ito, at least makakatungtong sila ng ibang bansa, no? Nakakulong kasama kay dating Pangulong Duterte. Ano daw po ang pwedeng ikaso, mga kababayan? Obstruction of justice daw po. Trillanes, sinabing posible ring kasuhan ng ICC ang 18 marites, no? Nagbabala si dating Senador Antonio Trillanes Deport na maaaring maharap sa kasong obstruction of justice ang 18 dating miyembro ng Philippine Marines. Hindi naman lahat Marines yun eh. Yung iba dyan, mga sagigilid lang. Yung iba, epal lang eh. No? Dahil sa kanilang mga alegasyon, may kaugnayan sa International Criminal Court. Ito ay matapos, idawit ng grupo ni si Trillanes sa umano'y pagtanggap ng 2 milyon para pa sa paghahanda. Asan ba yan? Para sa paghahanda sa pagdating
ng mga investigador ng ICC isang paratang na mariing niyang itinanggap. Violation of Rome Statute, pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. ICC mismo ang magkakaso dyan. Ano yun? Ipapa-aresto, ipapadampot din sila? Ano po? Naku, lugi yan. Si Robin Padilla, pwede din, ho. No? Pwede din ho yan. Kaya di ba nung mga nakakaraan po, dati ang yabang-yabang ni Robin Padilla, mga mag-explain. Sabi namin kay paring Bato, magtago muna siya. Ngayon, iba na eh. Hindi na nagsasalita eh. Hindi niya na ipinagyayabang na itinakas niya. Bagkus po, itinatanggi niya na po eh. Hindi ko tinakas. Sabi ni Paring Bato, sasabay lang daw siya eh. Di yun, sinabay ko po. Di ba? Di ba? Yung mga pasakay ni Robin Padilla iginiit din niya na hindi dapat inilalabas sa publiko ang mga sensitibong impormasyon may kaugnayan sa mga investigasyon ng ICC dahil maaari itong makaapekto sa mga kasong hinahawakan nito. Kagaya na lang yung kay Bato. Yung kay Bato pa nga ho, mga boss Chipamo, sir. Di ba inano pa yon? Ano tawag dito? Sinikret pa yon para hindi malaman. Para kapag kaganon, pag ready na, na-arrestuin si Bato de la Rosa, bibiglain na lang po, mga boss Chipamo, sir. Good luck na lang doon sa 18 Marites. At tingin ko, good luck din dyan sa mga yan kasi madami po ang magkakaso sa kanila. Hindi lang po ang ICC kung sakali. Pati po yung mga idinawit nila, yung mga pinagbintangan nila na mga nakatanggap ng maleta na wala namang katotohanan. Baka nga yung Jose Alvarez baka nga po pati si Congressman Jose Alvarez, mga bossing, kasuhan din yung mga 18 Marites Di ba? Tsaka wala na. Bukayo na, buko na po sila. Wala nang lalong maniniwala sa kanila. Bakit? Biruin mo, kaya naman pala inidadamay nila yung mga tao diyan sa mga maleta. Dahil hindi sumusunod sa mga gusto nilang mangyari. Yun lang pala ang dahilan nila. Kung bakit padagdag ng padagdag at padami ng padami yung mga taong isinasali nila doon sa mga nakatanggap ng maleta. Wala na. Ngayon, eto, no? Kayong mga 18 Marites. Eto, alam nyo kung ano inaabangan namin, 18 Marites? Yung pagpapatawag sa inyo, yung pag-imbita sa inyo, ng totoo at legit na Senate Blue Ribbon Committee, no? Sa pangunguna po, mga kababayan, wala pong iba kundi si Erwin Tulfo. Dito namin malalaman kung totoo kayo, kung matapang kayo.